So, ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, katatapos lang nating magpakain guys. Ayan, nakahiga na yung mga future inahin natin. At ito pa. Ayan. So, ito pa yung iba guys. Ayan. So, ayan, mahaba yung katawan. So, ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin yung bagay na nakakaapekto sa bigat ng baboy. So, napakaraming experiences. Nangyayari nga ba yung matabang tingnan yung baboy, mukhang mabigat, pero kulang sa timbang pag binenta na natin sa merkado. So, pag-usapan po natin guys, pag-usapan natin yung mga dapat gawin, pag-usapan natin yung mga dapat iwasan, at ano ba yung nakakapagpabawa sa timbang ng baboy, bakit mukhang malaki sila pero magaan. Ayan. So, dito lang po sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So, ito yung iba nating mga alaga guys. At ito pa yung iba. So, malapit na rin nating i-bebenta tong mga to. So, siguro mga isang week na lang o 2 week. So, ready for dispatch na tayo. Ayan. So, ngayong araw na to guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ang i-discuss natin sa inyo, ayan, shoutout nga pala sa lahat-lahat ng mga katropa natin. Mga OFW na gusto at nagbabalak magnegosyo, lalong-lalo na ngayong 2022. Ayan, sa mga katropa natin dyan, mga backyard hog racer, ayan, lalong-lalo na, importante ito. Ayan, nangyayari nga ba yung pagkakataon na mukhang malaki yung baboy, parang sobrang bigat, parang abot na guys ng 100 kilos. Tapos kapag tinimbang, mababa yung weight niya na magugulat ka. Parang gusto mong kalimbangin yung timbangan yung bumibili sa iyo ng baboy. Kasi, tama ba yung timbangan mo? Parang gusto mong palitan yung kiluhan guys. Ayan. So, totoo, base sa mga naging karanasan natin dito sa buong isang taon, ayan ang pagbababoyan netong 2021 last year guys. So naranasan natin yan. At ano ba yung pagkakamali natin guys? Ayan. So eto guys, napakarami nating mga trinay na mga best practices, tapos mga feeding program. Ayan. So, nag-try tayo na mag-mix, nag-try tayo ng full feeds, ayan, at nag-try tayo ng iba pang mga mixing. Ayan. So, ni-research natin at nakipag-usap. Ayan, nakipag-usap tayo sa mga katropa natin kung ano yung mga sikreto nila. At syempre, trinay natin may experience hands-on sa ating negosyong baboyang. At ito na nga guys, base sa ating experience, nangyayari talaga na yung baboy mukhang 110, 120 kilos. Pero kapag tinimbang mo, parang 90 plus kilos lang. Naabot lang ng mga 96 kilos. So ipapakita natin sa inyo yung mga previous experiences natin na nangyari sa atin yan. Ano ba yung mga pagkakamali natin dyan guys? Ito, naranasan natin na at nalaman natin guys na ito pala, kapag ang baboy ay malapit ng ibenta, at least 4 weeks bago mo siya ibenta, i-full feeds mo na siya guys. Ito ang kaibahan ng full feeds at yung may halong ata. Ayan, kapag may halong ata, kahit taba, malaking tingnan yung baboy. Imagine, tingnan mo. Kapag ikaw mismo ang naka-experience, kapag binenta mo sa merkado yan, bababa ng 7 to 10 kilos ang weight niyan. Kumpara dun sa kasing laki niya na ginamitan mo ng full feeds. Kaya eto guys, kapag ang isang baboy may mix ng ata yung pagkain, kahit malaking malaki siya, kapag binenta mo siya sa merkado, medyo mababa ang timbang niyan ng halos 5 kilos, 7 kilos hanggang 10 kilos. Kumpara sa kasing laki niya na binuhusan mo ng full feeds na pagkain. Yun yung experience natin guys. Ayan, meron din tayong karanasan guys na mukha siyang maliit. Mukha siyang maliit pero kapag tinimbang mo talaga namang todo-todo umaabot ng 85 kilos, 92 kilos. Kahit mukha siyang maliit pero kapag full feeds yung pinakain mo sa kanya, talaga namang titimbang siya ng ganun kalaki guys. Magugulat ka sa ang expected mo sa kanya mga 74, 75 kilos lang, pero kapag tinimbang umaabot ng 85 to 92, 94 kilos. Ayan. So nangyayari talaga yan guys. Ito pa guys, ang disadvantage kasi kapag ang isang baboy ay masyadong mataba naman, makaramihan sa mga namimili, lalong-lalo na yung mga nagtitinda sa palengke, lalong-lalo na kung kayo ay backyard hog racer. At syempre, ibibenta nyo yung mga inventory yung mga baboy sa mga nagbebenta rin dyan sa palengke, dyan sa mga talipapa, ayan.
Kapag yan pumunta sa inyong baboyan, talagang kinikilatis nila yung baboy ninyo. Bago sila bumili, talagang tinitingnan nila kung okay ba yung baboy ninyo. Ayan guys, yun yung experiences natin. Kapag tiningnan nila na mukhang altaw, na masyadong mataba yung baboy, mas maraming taba, mahihirapan naman silang ibenta sa palengke. Kasi kapag nakita ng mga customer, sobrang laki ng taba guys, mas mabuti pang gawin na lang yan pang mga longganisa products kaysa sa ibenta sa mga mamimili sa palengke. Kaya importante guys na kapag nag-aalaga tayo ng baboy, either gumamit tayo ng feed sa last 4 weeks na pagkain. Meron tayong feeding program na sinubukan na tayo mismo yung gumawa, yung 19 weeks feeding program, kung saan ang isang alagang baboy ay makakaubos ng halos 4 na sako. Ito guys ang technique. Kung kayo talaga ay interesado na mag-mix at maghalo ng mga pagkain sa inyong baboy, katulad ng mga yung tira-tirang mga gulay sa palengke, ayan, na tinatapon lang, nagiging waste lang. So pwede nyo yan guys, pero ipakain nyo yan kapag ang gulang ng inyong baboy ay 2 to 3 months. Ayan. Pero in between 3 to 4 months guys, kung saan malapit na kayong umaning, malapit nyo nang ibenta ang inyong mga alagang baboy, try nyo na mag full feeds na kayo. Ano ba yung ang isang baboy guys, pwede makaubos ng another isang sako pa. So, doon sa isang sako, napakalaki guys, katulad ng kinukompute natin parati, yung 10 kilos na difference, napakalaki na ng difference niyan. Kung ang presyohan ng baboy is 170, 180, 1,800 na kaagad ang katumbas niyan guys. Ayan, ang presyo ng feeds 1,600 guys. Ayan, ang isang sako. So, ibig sabihin guys, kapag kayo ay may alaga, yung last 4 weeks ninyo na pakain, huwag nyo nang pakainin ng mga pakain na galing sa mga palengke, galing sa mga tira-tirang pagkain galing sa ating bahay. So pakainin na natin ng full feeds para naman matagdagan yung bigat ng ating baboy. Yung first month niya, second month, okay lang. Yung second to third month, ayan, pwede nyo silang pakainin. So, pwede kayo guys magpakain ng mga sagmaw, ng mga tira-tirang pagkain, ng mga tira-tirang mga gulay galing sa palengke kapag ang inyong baboy ay less than 3 months. Ayun, bakit ba natin sinasabing less than 3 months? Kasi nga guys, kapag in between 3 months to 4 months, yan yung time na dine-develop na talaga natin yung weight ng baboy. Nakakonsentrate na tayo na maging manipis yung taba at pumigat yung timbang ng baboy. Ngayon, kung ang gagawin natin guys ay pakakainin natin ng mga tira-tirang pagkain galing sa palengke, tira-tirang mga gulay galing sa palengke, ang magiging tendency niyan guys, dumami yung taba ng baboy at medyo mahihirapan tayong ibenta sa merkado, dun sa mga namimili, lalong-lalo na dun sa mga talipapa at dyan sa palengke. Ayan, ng mga buhay na karne. Ayan. Kasi kapag tinimbang na nila yan, dinisplay na nila, kitang-kita yung makapal na taba. So, ang hirap guys. At sa susunod, kapag bibili sila ng baboy, mag-aalangan na silang pumunta sa inyo. Ayan. So guys, yung pagbawa sa timbang ng baboy ay nakadepende sa kung ano yung pinapakain natin sa kanila. Kaya importante guys, na during the last 4 weeks, bago natin ibenta yung ating mga alagang baboy, mag-feeds na muna tayo para at least sigurado natin na talagang matadagdagan yung timbang ng ating baboy at quality yung karne na makukuha sa ating mga alaga. Ayan, guys, sa lahat-lahat ng mga gusto at nais magnegosyo, dito na kayo guys tumambay sa ating YouTube channel. Kabady mo ako po dito sa YouTube Philippines. Ayan, basta usapang negosyong ba po yan. Dito na kayo guys. Maraming salamat mga katropa, mga kapadi. Ayan, sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube channel. 24,000 YouTube subscriber. Nagsimula guys yung pandemic, parang 2,000 subscriber lang tayo. Ayan, nagsimula guys yung pandemic. Aray. Nagsimula yung pandemic, 2,000 subscriber lang tayo. Pero ngayon guys, 24,000 and growing to 25,000 YouTube subscriber na tayo. Dati isang subscriber, talaga hirap na hirap ako. Talagang nakikiusap pa ako na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pero ngayon guys, halos monthly nadadagdagan ng almost 1,000, pinakamababa ng nadadagdag sa ating YouTube channel. So talaga namang hindi na natin maiwasan ang paglago, paglaki ng channel natin.
Ayan, etong isang taon naranasan natin na mag-share, magbahagi ng mga blessing, ayan, dun sa mga parapadyak, ayan, alam natin yung kabuhayan nila, yung hirap ng pamumuhay, ayan. So tayo naman guys, etong 2022, nakikita natin na talaga namang magiging maganda, masigla ang pagnenegosyo ng negosyong mabayan. At syempre, nandyan na, kaakibat niyan syempre, yung paglago ng negosyo at nag-iisip na rin tayo guys ng mga additional business pa na pwede natin pagkakitaan ngayong 2022. So, ayan. So, baka end week nitong January, so nandyan tayo sa Quezon Province at sisilipin natin yung iba nating mga katropa dyan na nagbababuyan. Ayan, so mamamasyal tayo dyan sa Quezon Province. Ayan. So, wait na lang kayo dyan mga katropa natin. Ayan. At mga susunod na mga future vlogs natin, syempre yung bisita sa mga katropa natin na nagbababuyan rin. Hindi lang dito sa probinsya natin. At syempre, ganoon na rin sa ibang bayan. Guys, maraming salamat. Ito, mauubos ko na itong soft drinks. Ayan. Medyo masakit yung lalamunan ko kasi dami nating nakain na puro mga matatamis. Ayan, mga chocolate, mga cake. Ayan, mga spaghetti, sunod-sunod na handaan. Napapansin nyo guys, so nakakakain tayo dito sa ating babuyan. So sabi nila, before pa, nakakakain nga tayo dito ng pansit, spaghetti, ayan. So, ewan ko guys, pero dito sa babuyan natin, kahit medyo marami yung inventory natin, hindi ganun ka, yung amoy. So, parang normal lang, ordinary lang. Although may mga amihan dito, talagang open yung air, pero normal na normal guys, babuyang walang amoy. Maraming salamat guys, patuloy niyong panonood at suporta. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam. So guys, ito si Manoy, ano pang pangalan niya sir? Boyet Rodriguez. Ayan, si Kuya Boyet Rodriguez guys. Ayan, sir, anong gusto niyang regalo? Cash, lumang damit o pagkain na lang? Cash na lang. Cash na lang, ayan. So, dahil cash, pumimiliin natin si Kuya. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5. Kuya, mamili ka na po. Ayan. So, saka mo nabuksan Kuya. Ayan, so, kumusta naman po yung kitaan dito kapag sa nagpapadyak? Okay naman, minsan nakakadalawang daan, 300. So, ayan guys, ito kasama natin na pong pangalan niyo ulit sir. Boyet Rodriguez. Ayan, si Kuya Boyet Rodriguez. Good luck po sa pagpapadyak at saka God bless po. Merry Christmas po. Salamat. Ayan, so guys, tara, lipat na tayo.